kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasa ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Para na malaman mo naman ang aking dinadaan, dahil kaya naman di kaya magsinungaling. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon March 19, 2024 mga kapatid, Tuesday, alas 8:06 ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang ating topic na pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmatibo na nawawala ang kaligtasan. Ayan, so this is between Seventh-day Adventist mga kapatid and Baptist mga kapatid. So siguro mamaya magpapakilala sila, no? Pero bago yan mga kapatid, shoutout ko muna ang ating mga kapatid dyan sa ating live. At babasa tayo ng mga babasahin natin yung ating rules mga kapatid. Ayan, habang naghihintay sa ating mga viewers ngayon. So ang ating debate setup mga kapatid, ay 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa ating rebuttal, 10 minutes ito, at yung ating 7-minute na second cross. Ngayon dito naman sa ating negative last statement, mauna si negative, mahuhuli naman si affirmative, tapos pasasalamat after nyan. So ang gagamitin natin, standard rules ng Debaters Russia TV mga kapatid. Ayan, so rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ayan. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag na hindi lalampas
ng 20 seconds. At kung nalalabag ito mga kapatid, pwede kayong tumawag ng moderator upang kumbaga ating pasagutin talaga yung ating sumasagot ng categorical. So kung hindi naman niya sasagutin ang tanong, dito na papasok ang rule number 3 natin na meron siyang pagkakataon na magpaliwanag agad ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong mga kapatid. At again, tumawag lang ng moderator pag gusto niyang gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4 natin mga kapatid, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan or noun kumbaga. Pero kung sinasabi naman natin na saan mababasa, so we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talat. Ayan ha. So rule number 5 natin, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya doon sa during sa first cross na nilatag ko yan, next question ay automatic next question ko yan mga kapatid. Ayan. So either nilatag talaga niya or hindi. Basta sabihin lang niya mga kapatid na hindi ko pa nilatag yan. Next question and the next question ko yan agad. Rule number 6 natin mga kapatid, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. At bakit 2 warning? Kasi bihirang-bihira ako mag-warning mga kapatid. At we sure mga kapatid na itong mga debatista naman natin ay hindi bago sa ating rules. Kaya medyo hindi natin nagagamit itong warning na ito. Pero in case mga kapatid, rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaari magpaliwanag. Isang objection lang at hindi nasusundan ng sunod-sunod na objection. At during clarification mga kapatid, ito yung ating bagong rule. Isang beses lang din pwedeng mag-clarify ng isang tanong ha. So every question, isang clarification, hindi napakarami. Ayan. At during final conclusion, no objection tayo dyan. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga attacking naglalarawan sa physical na itsura ng ating mga katunggali mga kapatid. So kasama na din doon yung pagmumura. Syempre hindi natin papayagan yan, pero gaya ng ganitong mga salita mga kapatid na nagsisinungaling ka, ayan, hindi mo alam, ayan. So mga kapatid, pwede pa yan sa akin ha, basta hindi lang nababanggit ang parte ng ating katawan. Ayan, for example yung wala kang utak. So utak is a physical ano. So rule number 9 natin mga kapatid, no challenge question. Ito yung tanong mga kapatid na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi po natin pinapahintulutan na maitanong yan kahit pa sumasang-ayon yung kabilang panig. Yan. Rule number 10 natin, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista mga kapatid. Isa po akong debater ng Catholic at ako yung tatayong moderator sa inyong dalawa dito sa aking platform na din sa Rasha TV. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Yes, sumasang-ayon ako. Okay, thank you. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sumasang-ayon din ako. Ayan yung ating konfirmasyon mga kapatid. Yes po. Ayan, so pero bago yan mga kapatid, gusto ko muna silang magpakilala sa ating mga manonood. Gusto ko munang magbigay sila ng mga paunang salita mga kapatid, kung ano yung patutunayan nila sa gabing ito at syempre kung ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin mga kapatid yung ating affirmative, yung magpapatunay kumbaga. Bro, pakilala ka bro. Good evening po, ako po si Brother Ruben Nankilada ng Seventh-day Adventist Church, lokal ng San Fernando, Pampanga. Ang aking titindigan, ang kaligtasan ay nawawala. Pero ang topic na ito noon ang kaligtasan ay posibleng maiwala ng isang taong ligtas na. At ayon sa ating negative, ito daw ay napagkasunduan nila ni Bro Fernando Camacho, hindi lang natuloy yung paksa ngayon na ang kaligtasan ay nawawala. Kaya sinundan natin. Pero ang original na tinindigan ko po noon sa debate namin ni R.A. Fuentes ay
ang kaligtasan ay pwedeng maiwala ng isang taong ligtas na. Pareho lang yon. Kaya dito ay usisain natin ang ating kalagayan ngayon bilang naligtas na dahil sa pananampalataya. Okay, mga kapatid, so that is Brother Ruben, mga kapatid. Isa sa kumbaga tinatawag ko tong rookie ng debater ng Seventh-day Adventist. At isa talaga to sa napakagaling, napakabait na debater, mga kapatid. At napaka-importante sa akin talaga yung sumusunod sa pamantayan natin dito sa Russia TV, mga kapatid. That is Brother Ruben. Ayan, so dito tayo sa ating negative, mga kapatid. At yung ating tututol naman, syempre. Bro, pakilala ka, bro. Okay, magandang gabi po sa lahat, sa mga viewers at sa mga kapatiran na nanonood ngayong gabi. At sa kay Bro Russia, magandang gabi sa ating katunggali, si Bro Ruben, magandang gabi. At una sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon na natuloy ang debating ito. At ito ay walang personalan, para lamang na Panginoon na ibang tao din na makabenepisyo. So, ito po ay isang debate lamang at kaya tayo ay pakinggan natin ng mabuti at ating alamin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at kung sino talaga ang mas matibay na mga proof sa Biblia at kung sino ang tunay na may dalang kaligtasan, yung kaligtasan na sigurado versus sa hindi sigurado. So maraming salamat po and God bless atin. Ayan, that is Brother Romel, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, sa Baptist talaga, this is one of their specialty na topic, mga kapatid, dahil ito talaga yung pinapalaganap nila na aral, kumbaga yung eternal security, kung yun na nga sa OSAS, kumbaga yung once save always save. Ayan, so I am very excited na matinig din yung pagdepensa ni Brother Romel dito, mga kapatid. So mga kapatid, dyan sa ating live, please share yung ating live streaming or mag-comment kayo dyan para kung ano yung parang kumbaga kung ano yung reaction ninyo, ayan, sa inyong mga mapapanood ngayon. This is between Seventh-day Adventist and Baptist, mga kapatid. So eto na nga, sisimulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Ruben na sa kanyang patutunayan nga na ang kaligtasan or ang nawawala ang kaligtasan. So 10 minutes, bro. Your time start now. Yan na, napuputol-putol na. Okay, thank you. Naririnig niyo po. Ito po ang ating ilalatag ngayon. Unang talata, 1 Korinto. Ikalawang Korinto, 1:10, sabi dito, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas, na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. May binabanggit po dito si Apostol Pablo na 3 bisis ng kaligtasan o 3 yugto ng kaligtasan. Ang ating mga kapatid na Baptist ay isang yugto lamang ng kaligtasan ang kanilang nalalaman. Kaya't sa debating ito ay hihimayin natin. Una, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. Ang sanlibutan ay hahatulan sana ng Diyos. Subalit dahil sa kanyang habag, sa kanyang awa, sa kanyang biyaya, isinugo ang kanyang bugtong na anak na siyang naging kabayaran sa ating kapakanan. Salib na tayo ang mamamatay, si Kristo ang namatay, yun ang tinatawag na biyaya. Noong si Eva at Adan ay bumagsak sa pagkakasala, hiniling ng kautusan ang kamatayan, kaya't ang hatol sa kanila ni Kristo, sa oras ding ito ay mamamatay kayo, babalik kayo sa alabok. Subalit nagsisi ang mag-asawa at pinatawad ni Kristo. Ang tawag doon ay biyaya. Nagpatay si Kristo ng tupa.
na kapalit sa halip na sila ibatadan ng papatayin, ang tupa ang pinatay, at yun ay naging kabayaran sa kasalanan ni Ibatadan. Kumakatawan ito kay Kristo ang tupa. At yung balat ng tupa ay ginawang damit para sa kanila. Ang tao, si Ibatadan ay gumawa ng sariling damit sa pamamagitan ng dahon ng igos. Subalit hindi sapat para mabuhay sila. Kaya't sa habag ni Kristo, dinamitan sila ng damit na si Kristo mismo ang gumawa. Ang tawag doon ay katuwiran ni Kristo. Mababasa yan sa Genesis 3:21. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Ngayon, sabi dito sa Juan 1:12, datapwat ang lahat ng sa kaniya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. Pansinin niyo mga kapatid, binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa pangalan ni Jesus. Pag sinabing binigyan ng karapatan, parang lisensya yan. Driver's license, hindi natin pagmamayari yan. Karapatan lang mayroon tayo. Kapag tayo naging pasaway sa kalsada, ang karapatang yan ay pwedeng bawiin ng gobyerno. Ganon din tayo mga kapatid. Binigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Subalit, kung tayo naging pasaway o manlalabag sa kanyang batas, ang karapatang yan ay pwedeng bawiin ng Diyos. Anong karapatan yan? Kaligtasan, mga kapatid. Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mawawalay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananalita sa Juan 3:16 ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, wala pa. Sa Baptist, mayroon na. Pag sumampalataya ka, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kondisyonal yan. Ang sino man, yung hindi sasampalataya, hindi magkakaroon. Pero yung sasampalataya, magkakaroon. O hindi sinabing mayroon na agad, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Biblia, nagbigay ng talinghaga ang Panginoong Hesus dito sa Mateo 22:11-14. Sabi dito, datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin ay... Object. Pakiulit lang bro, kasi naputol yung ano mo pag ano ng talata. Hindi. Objection bro. Bro, Pakiulit. kung Last na ibinigay. bro, kung humihina yung signal mo bro, pwede mong i-off muna yung iyong camera at hindi ka naman nakikita din sa screen para makatulong bro. Ayan. So bro Ruben, meron ka pang 5 minutes bro ha, and 4 seconds dito. Continue ka lang bro. Yung request daw niya bro. Sige. Pakiulit ang talata. Okay. Ulitin natin. Proceed bro. I'm Risho. Sama tayo. John 3:16. Ang sino mang sasampalataya kay Jesus Christ, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sinabing mayroon na agad. Kondisyonal yan. Ang sino mang sumampalataya, magkakaroon. Ang pananampalataya na yan, ayon kay Santiago, ay kondisyonal yan. Sabi ni Santiago, makapagliligtas baga sa iyo ang pananampalatayang yan. Hinahanapan tayo ngayon ng gawa ni Santiago ayon sa 2:14. Kaya hindi po pwede na sampalataya lang, ligtas ka na, may buhay na walang hanggan. Ano yan? Maling doktrina yan. Kontra yan sa Biblia. Conditional. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Nagbigay ang Panginoong Hesus ng talinghaga, Mateo 22, talatang 11 hanggang 14. Sabi, datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtang ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan, at siya ay naumid. Nang magkagayo, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman. Sa labas diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang tinawag, datapat kakaunti ang hinirang. Ang talinghaga ito ay naglalarawan ng mga naligtas na. Subalit doon sa kasalan, mayroong isa na walang damit pangkasal. O ano yung damit pangkasal na yun? Yan yung katuwiran ni Kristo. Mapuputing damit. Anong sabi sa Revelation 22:14? Mapapalad ang naghuhugas ng kanilang mga damit upang magkaroon siya ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Sa ibang salin, mapapalad ang mga tumutupad sa kautusan. Yung palang katuwiran, righteousness of Christ, righteousness of God, pagtupad sa kautusan ng Diyos. Kapag ka ikaw ay naligtas na, hahanapan ka na ng gawa at susunod ka na sa kanyang kautusan. Ganun po yun. Ngayon tuloy natin. Tingnan natin itong Juan 15. Tingnan natin Juan 15. Sabi dito, Juan 15 talatang 6. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, ay siya ay matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin na mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Sabi dito, ibaba natin. Kayo manatili sa akin, sa 4, at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ang sanga na hindi nagbubunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Yan. Dito sa atin, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kaniyang pag-ibig. Sa Roma 11:22, may sinasabi dito si Apostol Pablo. Ito ay kasang-ayon sa sinabi ni Kristo. Masdan mo nga ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kaniyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Kapag ka hindi tayo mananatili sa kabutihan ng Diyos, ikaw ay puputulin. Anong sabi ni Kristo? Kung mananatili ka sa akin, susundin mo ang aking mga utos, gaya ko nananatili sa aking Ama, at tinutupad ko ang kanyang mga utos. Ganun yan. Ang isang Kristiyano na binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos ay may tungkulin na sumunod sa batas ng Diyos. Sa bawat pamilya ay mayroong batas. Sa pamilya ng Diyos ay mayroong ding batas na dapat sundin. Okay. Diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Brother Romel, 7 minutes para sa iyo, bro. Ready ka na, bro? Ready na, bro. Ready na. Sige, bro. 7 minutes, bro. Your time start now. Okay. Bro, ayon sa binasa mo kanina sa John 3:16, so sabi diyan, ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang tanong ko, so pag sinabi bang ang sino mang sumampalataya, future
ba yun o present o past tense? Future yan, conditional. Ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon. Conditional yan, magkakaroon. So, ang ibig sabihin, future ang sino man. So, ibig sabihin, future din ang tanong. So, okay. So, sa binasa mo sa John 15, verse 6, sabi mo dyan, ang hindi manatili sa Panginoon ay puputulin. So, ang tanong, sino bang puputulin? Yung ligtas na o ang hindi pa ligtas? Sagot. Puputulin ang ligtas na pero hindi nagbubunga. Talatang 2. At ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, puputulin, itatapon sa apoy. Next question. Sino ba ang itatapon sa apoy, sa impyerno? Ang mga hindi ligtas o ang mga ligtas? Yung ligtas na hindi nagbubunga, puputulin. Kaya pag pinutol, putol na rin yung kaligtasan dyan. Itatapon sa apoy. Next question. So, tanong ko bro, ikaw ba ay ligtas na o hindi pa? Yes, ligtas na sa malaking kapahamakan ayon sa 2 Corinto 1:15, 1:10. Tatlong yugto yan ng kaligtasan. Sa anong paraan ka naligtas? Sa save by grace through faith o sa good works o sa pagsunod ng kautusan? Sa pananampalataya kay Kristo, ako'y itinuring na anak ng Diyos, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo. Sa ibig sabihin, ligtas ka na. Yes, ligtas na. At nasa tamang unawa ng kaligtasan. Okay. Kailan ka naligtas o anong taon? Hindi ko na matandaan kung anong taon ako naging tumanggap sa Diyos. Estimate lang bro. Hindi ko na matandaan. Okay. So, simula na ikaw ay naligtas, hindi ka ba nakalabag sa kabuong kautusan? Hindi ka ba nagkasala mula na naligtas ka hanggang ngayon? Nagkasala ka pa rin ba o hindi? Sagot. Nagkakasala ng hindi sinasadya. Walang matuwid dito sa lupa na hindi nagkakasala. Pag sinabing matuwid, ligtas na yan. Nagkakasala ng hindi sinasadya. Okay, proceed. Pero tanggap mo na nakalabag ka pa rin sa kautusan, nagkasala. Tanggap mo o hindi? Yes, nakakalabag tayo ng hindi sinasadya. May talata dyan. Ang sino mang nakakalabag ng hindi sinasadya, maghandog. Ayon sa Leviticus 4, maghandog at siya patatawarin. Next question. Ngayon, okay. Tanong, kailan ba mawawala ang iyong kaligtasan? Sa paglabag ng kautusan o kusang nawawala lang? Sagot. Kapag ka nilabag mong kautusan at hindi ka na nagbalik loob sa Panginoon o namatay na, yun, hindi ka na talaga maliligtas dyan. May talata tayo dyan. Next question. Nung nagkasala ka, so ibig sabihin ba automatic back to zero ka agad, na wala kagad ang iyong kaligtasan? Yes or no? No, mayroon ka pang pag-asa dyan. Kung magsisisi ka, ito, ayon sa Ezekiel 33 verse 13 to 16, may halimbawa dito, kung ikaw ay nagnakaw, tapos namatay ka, hindi ka nakapagsisi, hindi ka na maliligtas. Pero kung Next question. nagsisi ka, ibinalik mo yung ninakaw, Next question, bro. maliligtas ka. Next. So saan ka ba naligtas talaga? Sa pagsunod sa kautusan o sa biyaya ng Diyos sa gospel?
Sa biyaya ng Diyos, sa pananampalataya, unang yugto ng kaligtasan. Next question. Next question. Sino ba ang may gawa ng kaligtasan? Ikaw ba o ang Diyos? Siyempre ang Diyos, si Kristo ang tagapagligtas. Next question. Nang nawala sa iyo ang kaligtasan, ano ba ang gagawin mo upang bumalik ito? Ang sumunod sa kautusan? Yes or no? No. Kapag ka ikaw ay lumabag at nagsisi ka, pag magsisisi ka, ngayon sabi ng Diyos, patatawarin, hindi ka mamamatay. Pero kung namatay ka at hindi ka nagsisi, ay hindi ka ligtas. Wala ng kaligtasan mo. Next question. Ngayon, ang eternal life ba na bigay ng Diyos sa sumampalataya sa Kanya, may hangganan ba o wala? Sagot. Ang kaligtasan, unang yugto ng kaligtasan, pag-aaring ganap, kondisyonal yan. Kailangan yung pananampalatayang yan ay may gawa. Sabi ni Santiago sa 2:14, makapagliligtas baga sa iyo ang pananampalatayang iyan. Next question. Kailangan ng gawa. Tanong, ilang bisis ka ba maligtas? Isang bisis lang o marami? Ayon kay Pablo, 3 yugto ang kaligtasan. Time. 7 minutes Okay. time. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative mga kapatid. At bago natin puntahan ang ating negative stand, shoutout muna sa ating nasa live dyan, si Cyrus Kahayon, ayan, ng Messianic. Messianic pa ba? Si Brother Cyrus. Nice daw. Kay Trisha Bet, watching from Batangas, ayan. At Jolly Bakur, support here to Bro Ruben. At Don Puerto, God bless Bro Ruben. Royland Gonzales, doon ako sa affirmative, nawawala ang kaligtasan, naagaw ang putong pag pinabayaan ng mananampalataya ang kanyang sarili. Kung mananatili sa pamumuhay na makadiyos, hindi ito mawawala. Yan naman ang agrihan ko na di mawawala. Shoutout din kay Ray Pilapil Jr. ng MCGI. Amen Bro Ruben. Durog siya sa talata na yan. Osas is an evil doctrine. At shoutout din kay Igo Boy, Tutor Quelat. Sana nababanggit ko na tama yung pangalan mo bro ha. If you truly believe in the gospel, sabi niya, your salvation is sure. Romans 3 verse 3. Ayan. At sabi ni Oliver, durog ang osas doctrine. At congrats Ruben Nankilada. Shoutout din. Ito kay Quelat. Ito yan. Ito nga. We are in dispensation of grace. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Efeso 2:8. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Pakinggan nyo naman ang ating negative stand. At first presentation ito. Brother Romel ng Baptist. 10 minutes para sa iyo bro. Kung pwede ka mag-open ng camera bro. Para sa iyong presentation. You can do that. Baka humina yung ano ko. Kaya nga. Pero sige lang, nakikita ka naman kanina. So 10 minutes bro. Your time start now bro. Okay. So sa tanong ko kanina sa John 16 na ginamit ng talata ni Bro Ruben, nasabi niya daw, conditional pa. Ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay maliligtas. So, tinanong ko siya na kung future ba o present or past tense yung pag sinabing ang sinumang sumampalataya. So, sabi niya future. So, future, ibig sabihin, nangangaral pa lang sa mga hindi iligtas. So, ibig sabihin, hindi pa sila naligtas kasi pinapangaralan pa lang kung paano sila maligtas. So, sinabi pa lang na si Kristo, kung ang sinong sumampalataya sa Kanya, ay maliligtas. So future, ang salita na ang sino man, kasi hindi pa sila naligtas, pinapangaralan pa lang, so ibig sabihin, hindi mo malalaman talaga, future pa din, kung sinong tatanggap ng kaligtasan. Pero pag nakatanggap ng kaligtasan, so sa
John, ito lang, sa John 3:18, sabi diyan, whosoever believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the Son of God. So, yan na, papasok ang past tense. Kasi, tapos na, nakapangaral na, ang kaligtasan, so nakatanggap na. So, diyan mo na malalaman na natanggap nilang kaligtasan, kasi, sa verse 18, ang sinuman, ang sumampalataya ay hindi na hatulan. Ganon din sa Romans 8:1. Ang mga ligtas na sa kay Kristo ay wala nang hatol sa kanila. Ganon din sa Episodos 8. Naligtas sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating mga sariling gawa. Ay yung pagsunod sa kautusan, sariling gawa yan eh. Yung biyaya, regalo yun. Hindi yun pinagtatabuhan, hindi yun siniserbisyuhan, tinatanggap lang yun, libre. Through faith lang. So, ganoon din ang ginamit niya sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 1. Kung basahin mo ang buong chapter, hindi po ito tumutukoy sa spiritual lahat na kaligtasan. Kasi nasa tribulation po dito sila. Ibig sabihin, hinahunting po yung buhay nila sa laman. Gusto silang patayin ng mga unbeliever. So, iniligtas sila ng Diyos una sa kamatayan sa physical. Kasi gusto ng mga unbeliever na papatayin sila kasi galit sila na magturo sa pangalan ni Kristo Jesus yung mga apostol at ang mga disciples. So, niligtas sila sa kamatayan. Yun ang isa sa kaligtasan na binabanggit sa Biblia. So, sabi niya, hindi natin alam ang tatlong yugto ng kaligtasan. Sa kaligtasan sa spiritual, isa lang yun, hindi tatlo. Isang bis lang nga tayo niligtas ni Kristo once and for all, sabi niya. Perfecting forever. So, hindi yun pa ulit-ulit. Kasi ang Panginoon natin, pag nagbigay, hindi yan yung binabawi. Iba yung bigay, iba yung pahiram. Yung buhay natin sa lupa, sa physical, pahiram. Kaya anytime, pag binawi niya, mamamatay tayo. So, ang ginamit niya na term sa spiritual na buhay na ibinigay sa atin, ay ibinigay. So, pag sinabing ibinigay, sa iyo na yan. So, pag nagbigay ang Diyos, hindi siya bigay, bawi. So, yun. Ang isa sa sinasabi ng kaligtasan sa physical, ginamit rin sa spiritual. Mali. Kasi maraming kaligtasan sa lupa, kaligtasan yun sa physical, kaligtasan yun sa problema, kaligtasan sa sakit o ano-ano pa. Pero yung kaligtasan sa spiritual, isa lang yun. Isang bisil lang po tayo iligtas ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos dyan sa ibinigay niya kanina, sa Hebrews, chapter 6, 4-6 yan. So, ginamit niya din sa kaligtasan dyan. So, pabasa natin dyan sa verse 4, na hindi nawawala kasi imposible nga mangyayari yon sa mga nakatanggap na. So, ang keywords dyan, it is impossible. Imposible na mawawala pang kaligtasan. Imposible na hindi magbubunga talaga ng kabutihan ang anak ng Panginoon. Kasi sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works, and that they may glorify your Father which is in heaven. Ang purpose pala ng good works, hindi para maligtas. Dahil ikaw ligtas na, dapat ipakita mo, dapat may bunga. Pero hindi nawawala. Kung hindi ka makagawa ng hindi mo ma-perfect yun ng kautusan, hindi nawawala ang kaligtasan, hindi natin mababasa na nawawala ang kaligtasan verbatim. So, ibang mga ibig sabihin sa Biblia sa talata. So, ang unawa ng ating mga kaibigan na anti-usas, akala nila na wala ng kaligtasan. So, ganoon din sa vine na puputulin daw. So, hindi lahat kasi na member sa church, sa local church o sa literal church ay ligtas. Mayroong mga lobo dyan, mga espiya, katulad ni Judas. Yun ang ibig sabihin ni Kristo, na puputulin niya. Si Judas ay member sa iglesia. Pero alam ng Panginoon na hindi siya ligtas. So basahin natin John 17:12. So, yan ang pinuputol kasi alam ng Diyos na hindi sila talaga ligtas mula pa sa simula ng buhay nila, hindi sila nakaranas ng kaligtasan. So John 17 verse 12. While I was with them in the world, I kept them in thy name, whose that thou givest me, I have kept, and none of them is lost. So sabi ng Panginoon, walang kahit isa na mawala sa kanyang mga kamay. Yung mga ligtas hindi mawawala sa Panginoon kasi siya ang humahawak, hindi tayo.
but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Na ito yung pinutol sa iglesia na hindi namumunga ng mabuti. Ang the son of perdition. Sino ba siya? Siya ay si Judas Iscariot, anak ng kapahamakan. Kasi ang story niya ay bad talaga mula sa simula. Makita na ang spirit niya ay hindi talaga totoong sumampalataya, hindi talaga totoong tupa. So alam ng Panginoon niya, kasi kaya sinabi ng Panginoon, maraming verse yan, na si Judas, mabuti pa sa kanya, hindi siya ipinanganak. Kasi alam ng Panginoon na hindi siya talaga maliligtas. Pero dahil sa kanya, ay na-fulfilled ang scripture na si Kristo ay maipako sa krus upang bayaran ang ating makasalanan. So dito po, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang kaligtasan ay hindi nawawala, sa John 10:27, basahin po natin. John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, future ito. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko sila, o binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, yung mga tupa, yung mga ligtas, sumampalataya sa kanya na tunay, may genuine faith. Ngayon, sa future ba mawawala ito? Hindi. Itong ang sagot sa next na paragraph, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, pag sinabi natin shall never perish, future yan. Hindi nawawala. Anong hindi mawawala? Yung matanggap na nila sa past. So, sinabi ng ating katunggali, si Bro Ruben, future daw, sa future pa daw matatanggap ang kaligtasan. Pero tinanong ko sa kanina, kung ligtas na siya, sabi niya, ligtas na din daw siya. Hindi nagkukontradik ng pahayag niya sa sarili niya, diba? So, kitang-kita talaga na butas-butas ang aral ng ating mga kaibigang Sabadista. So, pare lang save by grace, pero yun pala, pag tinanong mo, babagsak sa sunod sa kautusan. Kasi pag nakalabag ka ng kautusan, automatic back to zero ka, ay mawawala ang kaligtasan mo. Ibig sabihin, impyerno ka agad. So, paano pag namatay sila? Wala palang kaligtasan. So, ibig sabihin, walang kasiguraduhan ang aral ng ating katunggali. So, sabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians 1:5, mas assurance kayo. Ba't kayo wala kayong assurance, walang kayong security? Diyos na humahawak ng kaligtasan, ayaw nyo pang maniwala. So, ibig sabihin, nagda-doubt kayo sa kakayahan ng ating Panginoong Kristo. Hindi kayo totoong tunay na sumampalataya sa Kanya kasi divided kayo. Sabi ng Biblia, a double-minded man is unstable in all his ways. So, may sa kautusan kayo, pag nakasala, mawawala. Huwag kayo sa focus. Save by grace kayo, pero may binabasihan pa kayo na isa pa na kaligtasan na dapat sundin. So, sino ba ang tao na makasunod perfectly ng 10 Commandments? Wala. Kahit ikaw, Bro Ruben, tinanong kita kanina, inamin mo naman, thank you, honest ka, na hindi mo yan nasunod. Simula nang naligtas ka. So, ibig sabihin, hindi ka talaga ligtas. Hindi ka pa ligtas. So, ligtas-ligtasan lang. Kasi ang totoong ligtas, hindi na yan mapapahamak. Ano bang ibig sabihin ng ligtas? Hindi na mapapahamak. May ligtas bang pwede pa mapahamak sa future? Hindi yun ligtas. Safe ang tawag dyan. Hindi yun save. Magkaiba ang safe. Ngayon, pwede ka. Safe ka. Nasunod, hindi. Safe ka ngayon. Hindi ka na patay sa persecution. Sa sakit. Kasunod, pwede ka mamatay sa physical. Pero sa spiritual, save ang ginamit ng Panginoon. So, ibig sabihin, may security. So, natanggap na. Past tense na. Tapos, sabi niya ni Jesus Christ, hindi na ito mawawala, and they shall never sa future. Dahil natanggap mo na ngayon, past tense na, nakatanggap sa life, so hanggang sa future hindi mawawala kasi ang Diyos at hindi tayo. Thank you po. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang pagtutol mga kapatid ng ating negative. At syempre dako tayo sa 7 minutes na first cross ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Unang tanong, nabanggit mo kanina, Brother Romel, na si Judas ay hindi ligtas. Tama po ba?
Yes. Okay. Nung pinili Yes. ng Diyos, nung pinili ni Kristo si Judas bilang alagad, hindi nakatalaga na ba si Judas na hindi siya maliligtas? Yes or no? Yes. Yes. Babasahin ko ba? Sige, basa. John. Okay. Basahin ko sa John 6, chapter 6, verse 70 and 71. Next question na bro. 20 seconds. Okay. Okay. Sa talatang ibinigay mo, mababasa ba dyan? Okay. Mababasa ba Jesus dyan na... answered. Bro, next Yes, question bro, na bro. Next question na bro. Time na. Hindi ko ba? Hindi ko lang. Next question na bro. Next question. Sige. Okay. Sa ibinigay mong talata, mababasa ba dyan litra por litra na si Judas ay hindi ligtas mula pa ng pasimula? Yes or no? Yes, mababasa na ang ibig sabihin ay hindi siya nakatanggap ng kaligtasan. Babasahin ko? Okay, pakibasa. Okay. John 6, 70 and 71. Jesus answered them, "Have not I chosen you 12, and one of you is a devil?" Tinawag si Judas na devil. Next question. He spake of Judas, 20 the son of seconds. Simon. Next question. Ha? 20 seconds lang. Next question. Okay. Sunod na question, tanong. Pag tinawag ba ni Kristo na Diablo, hindi naligtas? Yes or no? Pakiulit bro, napuputol ka. Pakiulit, Pag ang isang- napuputol ka. Objection. Kapag ang isang apostol ay tinawag ni Kristo na Diablo o Satanas, ibig bang sabihin hindi naligtas? Yes or no? Sagot? Mayroong pero iba sa kaso ni Judas. Hindi ko lang natapos basahin sa Mark. Next question. May sagot yan sa talata. Babasahin ko Okay. ba? Next Okay. question. Sunod na tanong. Maliban kay Judas, sino pang apostol ang tinawag ni Kristo na Diablo o Satanas? Sino? Si Peter. Okay. Si Pedro ligtas ba? Yes. Si Judas hindi. Hindi. Babasahin ko nga. May ano siya, may parallel. Okay. Ano ang pagkakaiba ng kasalanan ni Judas at ni Pedro? Sa kasalanan, kung mas natin kasalanan, walang pinakaiba, malaki at maliit pareho. Ang pinakaiba lang kay Judas, hindi siya talaga nakatanggap ng kaligtasan. Kasi alam ni Kristo yun, hindi siya sumampalataya mula pa ng simula. Saan mababasa na si Babasahin Judas ko ang ay word. hindi sumampalataya? Saan mababasa na si Judas ay hindi sumampalataya kay Kristo? Okay. Mark chapter 14, verse 20 and 21. Okay, pakibasa kung may mababasa dyan na si Judas ay hindi sumampalataya. And he answered and said unto them, "It is one of the 12 that dippeth with me in the dish. The Son of Man indeed goeth as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. God were it for that man if he had never been born." Next question. Mabuti pa sabi ko, hindi siya Sunod na pinanganak. tanong. Sabi, Next question na. Next question. Sunod na tanong, sino ang tinutukoy na magkakanulo? Si Judas lang ba o kasama si Pedro? si Pedro, nagkalolo. Pero nakatanggap siya ng kaligtasan, hindi nawala, di ba? Pero si Judas, hindi pa siya nagkalolo, hindi niya siya talaga ligtas. Kaya sabi sa binasa ko sa Mark 14 verse 21, mabuti pang taong ito hindi pinanganak. Kasi alam ni Kristo na hindi siya talaga ligtas. Next question. Tanong, matapos ipagkanulo ni Judas si Kristo, nagsisi ba si Judas o hindi? Hindi siya nagsisi sa Diyos. Nagsisi siya sa kanyang sarili. So ang utos sa Acts 20:21, repentance toward God. Dapat. So siya sa Matthew 27 verse 3, hindi siya nagsisi. He repented himself and he hung himself on the tree.
Ibig sabihin kung hindi siya nagpakamatay, ligtas siya. Hindi nga siya nakatanggap ng ligtasan eh. Magpakamatay siya o hindi nga siya ligtas eh. Okay, may mababasa ka ba litra por litra na si Judas ay hindi nakatanggap ng kaligtasan? Meron o wala? So, sa presentation ko kanina, binasa ko. So, basahin ko ulit. Mr. Moderator, ang tanong ko categorical. Sige bro, anong categorical nga ulit yan bro? May mababasa ka ba litra por litra na si Judas ay hindi tumanggap ng kaligtasan nung siya ay maging apostol? Meron o wala? Meron or wala dun sa mababasa. Bro Romel, meron ka counter objection dun o ready ka ng mamili kung meron or walang wala? Sa objection lang po ako, sagot ako ng 10 seconds. Okay, 10 seconds yung gagamitin mo bro. Proceed bro. Kasi binasa ko na sa Mark 14:21 na sabi ni Kristo, mabuti pang taong ito hindi ipinanganak kasi alam ng Panginoon na hindi siya talaga sumampalataya. Next question. Malinaw. Sagot, ano ang mababasa sa sinabi ni Kristo? Si Judas ba o taong ito? Categorical. Si Judas, tungkol kay Judas. Okay. Saan dyan sa talata na si Judas ang sinalita ni Kristo? Sa 21, sa 20, ang sabi ni Kristo, yung kasabay niya na deep in the dust. So, kahit nga sa sa storybook, sa darating na na Semana Santa, maririnig natin yan na ang nagbitray sa kanya Next yung si question. Judas. Okay. Alam naman natin yun. Si Pedro ay nagkanulo din kay Kristo at sabi ni Kristo, mapupunta ka kay Satanas. Tanong, sinabi din ba yan kay Judas na mapupunta ka kay Satanas? So, objection bro, pakibasa Time kung saan talata na sinabi pupunta kay Satanas. Okay. Anong talata bro? Okay, so clarification yan bro. However, kung hindi niya tatanggapin yan, tuloy pa din siya sa tanong niya ha. So bro Ruben, ika-clarify mo ba bro anong talata daw yun bro or proceed ka pa din sa tanong mo? Tuloy na sa pagtatanong. Okay, so bro, sumagot ka talaga dun bro. At kung hindi mo masagot ng direkta, 20 seconds, pwede ka doon sa 10 seconds. Sige bro, proceed bro. Pero 4 seconds na lang ito bro ha. Proceed ka bro. Okay. Hindi ko yan sasagutin kasi wala naman sa ibigay ng talata na pupunta si Time. Pedro kay Satanas. Wala. Time. Okay mga kapatid. Wala siyang ibinigay. Time na bro. Okay. So dyan natapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At punta tayo sa ating mga comment mga kapatid. Shoutout kay Alda Kub. Sabi niya hindi talaga ligtas si Judas. Una pa lang, John 6 verse 70, Jesus answered them, have not I chosen you 12 and one of you is a devil. Shoutout din kay Eme Alfonso. Ayan, kay Nolma. Sabi ni Nolma, sabi nga ni Kristo sa simula pa lang, alam na niya na hindi sumasampalataya. At shoutout din kay John Domingo, kung ligtas ka na talaga, hindi ka na humihingi ng kapatawaran pag nagpe-pray ka. At shoutout din kay Jess Sanchez, unang Korinto 15 verse 2. Ayan. Sabi ni Alda Kub, panalo na ang negative dito. At Oliver, sabi niya, congrats bro Ruben. Nankilada. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating rebuttal stage. At mauna ulit dito si Brother Ruben. Again mga kapatid, ang topic nila ngayon ay patutunayan nga ng ating affirmative na nawawala ang kaligtasan mga kapatid. So 10 minutes again, Ruben ng SDA. Your time start now bro. Okay, thank you. Nung tinatanong natin ang ating negative tungkol kay Judas, dahil yun ang aral nila si Judas ay pinili para hindi maligtas. Ganun pala ang Diyos sa pagkakaunawa nila.
hindi naman makatarungan yun. Si Kristo ay pumili ng 12 at sa New Jerusalem naglagay pa si Kristo ng mga bato bilang alaala doon sa 12 apostol. Hindi ibig sabihin na namimili si Kristo ng mga maliligtas at hindi maliligtas. Nagkataon lang na si Judas ay nagpakamatay. Doon niya nalabag yung utos na huwag kang papatay. Talagang wala na siyang pag-asang magsisi pa dahil nagpakamatay siya eh. Nung pinagkanulo niya ang Panginoon, binalik niya yung pera, talagang matindi yung kanyang pagsisisi. Umiyak siya, binalik niya yung pera, yung pilak. Nagsisi siya, kaya lang ay nagpakamatay siya. Kung ang pag-uusapan ay pagkakanulo, ganun din si Pedro, matindi rin yung kay Pedro, talagang sinabi ni Kristo, 3 beses mo kung pagkakanulo. Si Pedro nagsisi. Para yung kasalanan yon, pinagkanulo nila si Kristo. Pero nagsisi si Pedro, hindi siya nagpakamatay. Yun, naligtas siya. Pero kung si Pedro ay hindi nagsisi, maliligtas kaya yun? Alam niyo po sa Biblia, mayroong yung mag-asawang Ananias at Sapphira, kasama sila doon sa mga nabuhusan ng Holy Spirit doon sa unang ulan sa Pentecostes. At nagkaroon sila ng kasunduan ng ari-arian ng isa ay para sa lahat. Magbibinta sila ng lupa ayon dyan sa mga gawa talatang 4, chapter 4. Magbibinta sila ng lupa at ipamimigay sa mga mahirap sa Jerusalem. Subalit, itong mag-asawa ay nagkaroon ng pag-iimbot at sabi ni Pedro, ano't nagsinungaling kayo sa Holy Spirit? Hayagan sila nagsinungaling, kaya't agad-agad namatay sila. Ligtas o hindi? Di nawalang kaligtasan. Pero kung ibinigay nila ng buo yung pinagbinta ng lupa, ligtas yun. Kaso, nangupit sila, nag-imbot. Yung kanilang pangako na ibibigay lahat ang pinagbilhan ng lupa, hindi nila tinupad. Sabi ni Kristo, ay ang nagkakasala sa Ama, patatawarin, nagkakasala sa Anak, patatawarin, subalit ang nagkakasala sa Holy Spirit, hindi patatawarin. O ganun, patay agad yung mag-asawa. Nagsinungaling sila sa Holy Spirit. Sabi ni Pedro, bakit nagsisinungaling kayo sa Diyos? Di namatay agad. Ang tanong, nanatili o nawalang kaligtasan? Di nawala. Ganun yun. At saka yung pag sinabing ligtas na, ayon sa mga Baptist, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi totoo yun. Wala pa tayong buhay na walang hanggan. Pangako pa lang yan. Makakamtan yan sa langit. Kaya nga sinabi sa Revelation 22 verse 14 blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the holy city. Mapapalad ang mga tumutupad sa kautusan, sapagkat sila ay magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Yung karapatang yun ang naiwala nila Ibat Adan. Matapos silang bumagsak sa pagkakasala, hindi nila nakamtan ang buhay na walang hanggan. Dahil ang tree of life, winardyahan ng mga kerubin, hindi sila nakapitas para makakain at hindi sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito, basahin natin yung Genesis 3 verse 22. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayoy iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman.
hindi hinayaan ng Diyos na magkaroon ng makasalanang hindi namamatay. Yung doktrina ni Satanas na everlasting life na usas, hinadlangan yan ng Diyos kasi ang plano ni Satanas, labagin niyo ang utos ng Diyos, tapos pumitas kayo ng bunga ng punong kahoy ng buhay, hindi na kayo mamamatay. Oh, sabi ng ahas. Totoo ba na sinabi ng Diyos na bawal kainin ng lahat ng bunga? Hindi, sabi ni iba, pwede kami kumain pero yung bungang yan na pagkakilala ng mabuti at masama, hindi namin pwedeng hawakan yan at kainin, mamamatay kami. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Di inilagay ni Satanas yung kanyang salita sa ibabaw ng salita ng Diyos na pag kumain kayo ng bawal na bunga, mamamatay kayo. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Dahil ang plano niya, makapitas sila ng bunga ng tree of life. Tinadlangan sila. Kaya namatay yung mag-asawa. Umidad sila ng mahaba, pero namatay din. Ibig sabihin, hindi nakamtan ng tao yung everlasting life. Namana natin yan hanggang ngayon. Kaya hindi totoo na ang isang sumampalataya kay Kristo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng tao sa ngayon namamatay. Kaya kabulaanan yan yung sinasabing yung mga baptist mayroon ng buhay na walang hanggan. Hindi totoo yan. Nangangamatay ang mga baptist. Kahit nga yung mga apostol nangamatay lahat eh. Ibig sabihin, wala pa silang buhay na walang hanggan. Saan sila naligtas? Naligtas sila. Naligtas sila doon sa unang yugto ng kaligtasan. Ulitin natin. Yung 1 Corinto 1:10, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. Ito yung justification by faith. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi na tayo papatayin dahil si Kristo ang namatay para sa atin. Sunod, at nagliligtas. Ngayon, hahanapan tayo ngayon ng mga gawa. Anong sabi ni Santiago? Makapagliligtas baga sa iyo ang pananampalatayang iyan. Yung justification by faith. Makapagliligtas baga sa iyo ang pananampalatayang iyan na walang gawa. Santiago 2:14 yan. Sunod na kaligtasan, ikatlo, na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Tutulan niyo itong talatang ito mga baptist. 3 yugto ng kaligtasan ito. Yung ikatlo, na siya namang inaasahan namin na magliligtas pa. Pagdating ni Kristo, yun ang final. Yun talaga yung salvation. Aalisin na tayo dito sa mundo ng kasalanan. Dadalhin tayo sa langit. Kapag tayo nakapitas ng bunga ng punong kahoy ng buhay, mabubuhay na tayo magpakailanman. Everlasting life. Yun ang mangyayari. Yung dahon ay pampagaling sa mga bansa, ibig sabihin sa mga tao. Kung tayo ay 5 feet ngayon, ibabalik tayo sa original na height. Sabi sa isang libro na nabasa ko sa Spirit of Prophecy ni Ellen G. White, ang tao ay 14 feet ang babae, 15 feet naman ang lalaki. Kaya ibabalik tayo sa dating anyo na malalaki, mga higante. Kapag tayo nakakain ng dahon ng punong kahoy ng buhay, ang pagaling sa mga bansa, ibig sabihin yung ating kapintasan sa ngayon, gagaling o ibabalik tayo sa dating anyo. Kaya't ang buhay na walang hanggan, yung final na kaligtasan, ay makakamta natin pagdating ni Kristo. Ang kaligtasan na natamo natin ngayon, yung justification by faith, ibig sabihin, ang isang nakakulong, kapag pinansahan ng isang abogado, ligtas siya. Pero, mayroon pa siyang obligasyon na harapin. Haharap pa siya sa mga court hearing. Haharap pa siya. Kaya, ganun yan. Ganun ang proseso ng kaligtasan. Iimbestigahan ka pa. O sisiyasatin pa ang talaan ng ating mga pangalan, ang talaan ng buhay.
Okay mga kapatid, at dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. By the way, sa mga bagong pasok dyan ha, ang pinag-uusapan nila ngayon ay nawawala ang kaligtasan. Affirmative natin si Brother Ruben. Negative naman yung magtatanong ngayon si Brother Romel ng Baptist mga kapatid. So bibigyan ko siya ng 7 minutes para sa kanyang second cross. Set ko lang yung kanyang time. Ayan, shoutout muna sa ating nasa live dyan mga kapatid. Mag-comment lang kayo at babasahin ko yan mamaya pagkatapos ng pagtatanong na ito. Brother Romel, your time start now, bro. Okay. Tanong, nang nagkasala si Sapphira at Ananias, ano ba ang nawala sa kanila? Ang buhay ba nila sa pisikal o yung kaluluwa sa impyerno? Sagot, kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, physical, mental, emotional, lahat-lahat na yan. Walang humihiwalay na kaluluwa. Hindi sila naligtas, nagsinungaling sila sa Holy Spirit. Sabi ni Kristo, ang nakakasala sa Holy Spirit, hindi patatawarin. Next question. Buhay na walang hanggan. So, tanggap mo nang nagkasala sila sa Sapphira at Ananias, namatay sila agad sa physical, yes or no? Yes, namatay sa physical at wala nang wala nang mabubuhay diyan. Patay na talaga yan. Hindi na ligtas yan. Wait lang. Next question. Mababasa ba word for word dyan na nang namatay ang physical nila, pumunta sa impyerno yung kaluluwa nila? Mababasa ba o hindi? Sagot, walang litra por litra. Pero pag sinabing nagkasala kayo sa Diyos at namatay ora mismo, natural, hindi ligtas yan. Impyerno na yan. Next question. Si Iba at Adan ba na nagkasala? Ngayon, saan ba ang kaluluwa nila? Sa impyerno ba o sa langit? Sagot, ang tao na buhay, yun mismo ang kaluluwa. Maling aral yan. Saan yung kaluluwa? Maling aral yan. Tayo na buhay pa, yun ang tinatawag na kaluluwa. Genesis 2:7. Next question. Sabi mo kanina, yung mga apostol, wala pang eternal life kasi namatay lahat sila. So tanong, ano bang pinangako ng Diyos kung ikaw sumampalataya? Bibigyan niya ka ba ng buhay sa katawan na walang hanggan o bibigyan niya ka ng buhay sa eternal life? Sagot, ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan, pangako pa lang yan. Kaya kahit sino man sa atin, wala pang nagtataglay ng buhay na walang hanggan, pangako pa lang yan. So tanggap mo na namatay sila sa katawan lang, hindi sa physical, hindi sa spiritual. Yes, namatay sila sa katawan. At ang katawan, wala nang humihiwalay na dyan, kaluluwa. Maling aral yan. Ngayon, nangako ba ang Panginoong Kristo nang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mamamatay sa katawan? Yes or no? Sagot, no. Mali ang unawa dyan. Kaya nga nangangamatay eh. Sino ba yung hindi namatay sa katawan? Si Kristo nga namatay din sa katawan eh. Maling unawa. Next question. Next question ha. Ang kaligtasan ba ay regalo o reward? Ang kaligtasan ay regalo. Regalo yan mula sa Diyos. Ngayon kung tatanggapin mo, dahil sa pananampalataya, hanapan ka ngayon kung tunay ang iyong pananampalataya. Hindi pwedeng pananampalataya lang na fake. Dapat ang pananampalataya na tunay may gawa. Next question. Ano bang makapagligtas sa tao? Yung religion niya at paggawa ng good works o ang relasyon niya kay Kristo sa Diyos? Sagot, ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya na may gawa. Time stop. Objection muna tayo. Objection. Negative, ano yan? Wala sa kategorikal ang sagot niya. Okay, ulit nga yung pagpipilian niya, bro. Okay, parang nakalimutan ko na din.
Ano ba ang kaligtasan? Sa religion ba o sa relasyon sa Diyos kay Kristo? Ayan, religion ba daw o relasyon? Brother Ruben, meron ka bang counter objection doon, bro? Sasagot na lang po. Okay, so anong pinipili mo muna, bro? Okay. Relasyon. Okay, proceed. Ang relasyon ay religion. Ganun yan. Isang kahulugan lang yan. Next question. So, pero tanggap mo na hindi ibig sabihin may religion ka, may relasyon ka agad sa Diyos. Tanggap mo ba o hindi? Tanggap. Kapag ka may relasyon ka sa Diyos, mayroon ka ng religion. Ang ibig sabihin ng religion, nagkipagrelasyon ka sa Diyos o nagkaroon kayo ng ugnayan. Ganun yan. Next. So, ibig sabihin, okay, tapos na? Next question. So, ibig sabihin, pag wala kang religion, hindi ka maliligtas. Yes or no? Sagot. Yes. Sa panahon nila Noe, sabi ng Diyos, gumawa ka ng arka para sa inyong kaligtasan. Ang sinumang sumakay, maliligtas. Ang hindi maliligtas. Sa panahon natin ngayon, yung iglesia, yung itinatag ni Kristo, yung iglesia ng Diyos, kapag ka wala ka sa iglesia ng Diyos, hindi ka sakop dyan, hindi ka ligtas. Next question. Kung relasyon, ang kaligtasan, anak na ng Panginoon, ama mo ng Panginoon, tanong, ang relationship ba ay napuputol o hindi? Napuputol yan, depende sa pagkakaugnay. Sabi ni Kristo, ang sino mang sanga na hindi nagbubunga, puputulin. Ngayon, ang relasyon mo, kung hindi ka magbubunga, puputulin ka, tatapon sa apoy. Next. Next question. Pag sinasabi ko, hindi ka na mawawala sa future, hindi pa ba yan sigurado? Alam ba ni Kristo ang future o hindi? Yes, alam ni Kristo. Sabi niya hindi mawawala, pero pag ikaw mismo yung humiwalay, ay hindi ka naligtas noon. Imposibleng ibalik ka pa sa Diyos kung ikaw mismo yung hihiwalay. Ayon sa Hebreo 6:4. Next question. Sabi mo kanina si Judas, ginamit ng Panginoon, ay iligtas, hindi pwede nagagamit siya na hindi iligtas. So tanong, alam ba ni Kristo o ng Diyos na hindi pa pinanganak ang tao hanggang sa pinanganak siya, hanggang sa mamatay siya? Alam ba ni Kristo kung sino talaga ang mananampalataya sa Kanya at maligtas o hindi niya alam? Sagot, alam ni Kristo na ang mga tao ay kung anong iniisip. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya kinokontrol. Meron tayong free will. 7 minutes time na, mga kapatid. So, dyan natatapos, mga kapatid, ang ating second cross ng ating negative sa affirmative. Shoutout muna pala sa halos 20 plus live viewer natin, mga kapatid. Please comment down kung ano yung reaction ninyo at pabasa tayo ng mga ilang comment dyan. Shoutout kay Maxman Buster, pero ang may religion pwede na walang relasyon. Aba. Shoutout din kay Rodolfo, sabi niya, how are you my friend? Si Clanex pala yung how are you dito. Exodo Crystal, sabi niya, Sirach 41 verse 8, pag walang religion, pinapatay ng Diyos. Shoutout kay Albert Duyog, maling aral yan, ligtas na kahit paulit-ulit pa rin ang pagkakasala at kinakamayan na hindi yun ligtas. Parang kinamatayan. Ayan yung sinasabi niya. Rodolfo Caballero, purbida jud ning mga kulto o doktrina. Oy, hindi pa nga naligtas, mawawala agad. Ray Moredas, basta may tiyon, pareho lang. Sean, parang tiyon. Shoutout kay Max Marbuster. Ayan, hehehe, epet si Ruben dyan. At sabi naman ni Giovanni Repair Shop, ang mga apostol ba ay ligtas na? Ayan. At kay Clanex de la Cruz, mali ang tanong.
Aldakub, sabi niya, basa John 6 verse 64, but there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him. At shoutout din kay Clanex. Saan dyan ang hindi sumasampalataya si Judas dyan? Sa John 6 verse 70. At sabi ni Al Maranya, araw-araw ka nagkakasala, Ruben. At Fred M. Gutay, paano maliligtas itong mga baptist hindi nga bautismado? At ayan mga kapatid, ayan, dumadami na yung ating comment mga kapatid ha. At sabi ni dito, teka, mamili tayo ng comment. Shoutout kay Angel Dance, kay Aladin Gregorio ng Baptist. Shoutout sa iyo bro. Kay Liza Araza, congrats bro Ruben. At kay Maxman Buster. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Rebuttal naman ng negative. 10 minutes para sa iyo, Brother Romel. Your time start now bro. So tinanong ko sa kanina kung ang relationship ba bilang anak at ama ay napuputol. So alam natin na hindi talaga napuputol kahit sa lupa lang, pagsisinungaling yun kung tutuusin lang. Kasi ang anak nga natin kahit nagkasala, hindi yan talaga mawawala ang relationship. Ang mawawala lang yung fellowship, ang magandang loob sa isa't isa. Pero yung kaligtasan o relationship bilang anak at ama ay ganun pa rin. Saan ka ba nakakita ng ama na nakasala ang anak niya ay pinapatay niya agad? So parang ganun din ang ibig niyong sabihin, Bro Ruben. Kung anak ka ng Panginoon, ay idestino ko agad. Pag nakasala ka pala, idestino ko agad sa impyerno. So, ang sabi sa Biblia, hindi ganon. Mabasa natin dyan sa Hebrews 12:5 hanggang sa 9. Disiplina. Pag anak ng Panginoon, disiplina. Disiplina lang, hindi yung itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. At sabi mo kanina, ligtas ka na. Tapos sa presentation mo, hindi ka naman nakatanggap ng ligtasan kasi future pa. So, alin ba ang totoo dyan? Ligtas ka na ba talaga? O nagligtas-ligtasan lang. So, doon tayo doon natin huli yung kung sino ang nagsasabi ng totoo. So, hindi niya talaga magiba yung usas, hindi talaga mapasinungaligan na ang kaligtasan na ibinigay ni Kristo ay sigurado. Fix kasi ang mga hawak ay hindi tao, ang Diyos ang mahawak. Sabi niya, no man can pluck them out of my father's hand, my father's hand, and my hand also. So, matibay pong kaligtasan natin. At sinabi niya kanina na mga apostol daw, namatay naman lahat. Sabi daw sa Biblia, yung ang unawa ng mga Baptist, ay bibigyan kami ng buhay ng walang hanggan. Bakit ang mga apostol napamatay lahat? So, napakababa naman ang unawa niyo po. Hindi naman pinangako ni Kristo na pag may eternal life ka na, hindi ka na mamamatay sa physical. At talagang mamamatay ka sa physical. Maliban lang kung naabutan ka ng rapture, hindi ka na mamatay sa physical, automatic, papalitan ng ang body mo ng heavenly body. Yun ang sinabi mo kanina, pasinungalingan natin ang tatlong yugto ng kaligtasan. O ito parang unawaan mo. Ang unang yugto ng kaligtasan, yung iniligtas tayo ni Kristo sa kautusan, sa cross. So, kaya nga kung makalabag ka ng kaligtasan, Bro Ruben, hindi na sa atin effective na papatayin ka, death penalty. Di ba? Wala sa atin yun. Yung hindi ka magsasabat sa kanila noon, ay stone to death, pinapatay. Pag lumalabas ka na Sabbath day. So, doon na tayo, o sa unang yugto, iniligtas ng Diyos sa kautusan. Pangalawa, pag sumampalataya ka sa Kanya, bibigyan tayo ng buhay ng walang hanggan. Yan ang kaligtasan na pangalawa, yung pinaka-importante, eternal life yun. Kaligtasan na hindi ka napupunta sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. So ngayon, ano ikatatlong yugto ng kaligtasan? Itong magbabalik ni Kristo, second coming, rapture. Ibig sabihin, iligtas ka na niya kung ikaw ay buhay pa, hindi ka na dadaan sa kamatayan. Hindi ka na makakatikin ng kamatayan kasi rapture na. Yun ang ikatatlong yugto ng kaligtasan. Una, niligtas tayo sa kautusan. Pangalawa, niligtas tayo ng Kristo sa pupuntang impyerno. Pangalawa, pag dumating siya sa second coming o sa rapture,
ililigtas niya tayo, body and soul. Hindi tayo makatikim ng kamatayan. Bro Ruben, intindihan mo? So sana po naunawaan nyo. So napaka-babaw ng unawa ng ating katunggali. So sabi dito Panginoon, hindi nawawala kaligtasan. Bakit? Basahin natin ang 1 Thessalonians 5:16. Sabi ni Pablo, rejoice evermore. Bakit sinabing rejoice evermore? Pwede ba sabihin niya mag-rejoice kayo dahil ligtas na kayo ngayon lang? Dapat ngayon lang, di ba? Pero sabi niya evermore. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Bakit? Alam ni Pablo na ang kaligtasan hindi lang ngayon, hindi lang ngayong araw na sumalataya ka, ligtas ka, hanggang na yan sa future. Kasi Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. At inamin mo naman kanina na alam pala ng Panginoon ng future eh. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi sila mawawala sa aking mga kamay. Future yon. Bakit? Alam niya. Kasi siya ang Diyos. Siya ang may hawak ng ating kaligtasan, hindi tayo. So kahit makagawa ka ng kasalanan, disiplinahin ka lang. Kung makalabag sa kautusan, disiplina lang. Pero yung sinasabi nyo na mawawala ang kaligtasan, hindi. Paano mawawala ang kaligtasan sa inyo? Hindi pa naman kayo nakalasap ng kaligtasan. Katulad ni Judas Iscariot. Pinipilit yung ligtas Judas Iscariot. Sabi nga sa Mark 14, verse 20 and 21, mabuti pang taong hindi pinanganak. Bakit? Alam na alam talaga ni Kristo. Mula pang hindi siya ipinanganak, hanggang ipinanganak siya, hanggang sa namatay siya. Alam ni Kristo, kasi Diyos si Kristo, na hindi siya talaga sasampalataya. Kaya sa kanya na fulfilled ang scripture na i-betray niya si Jesus Christ at maipako sa cross. Hindi siya ginamit para hindi maligtas. Alam ng Panginoon kasi, hindi siya talaga maliligtas. So sa Philippians 4:4, sabi na, dito ulit ni Apostol Pablo, rejoice always, and again, I say, rejoice. Bakit po ulit-ulit ito na sinasabi ni Apostol Pablo? Kasi sabi niya sa 1 Corinthians 15:1-4, nakatanggap ng kaligtasan ng gospel. So kaya ang mga kapatiran, sa kabila ng may mga tribulation, may mga trials, so binibigyan niya ng payo. Sige lang, rejoice. Kahit anong mangyari, rejoice. Bakit? Kasi ang pupuntahan nyo ay langit naman. Okay lang, may problema. Okay lang mamatay. Kasi sure ball naman ang langit. Kasi sabi niya, rejoice always. Paano sabihin niya always kung bukas hindi ka na naman sigurado? Pwede po sabihin, rejoice always. And I say again, rejoice. Tapos sabihin niya, mag-rejoice kayo ngayon kasi kayo iniligtas na. Pero bukas, hindi natin alam kung ano mangyari sa inyo. Hindi natin sure yun. Sabi niya, rejoice. Kasi, Romans 8:1, sa mga ligtas na kay Kristo ay wala nang hatol sa kanila. Pero natural, kung anak ka ng Panginoon, hindi talaga pwede na hindi ka magbubunga ng mabuti kasi anak ka na ng Diyos eh. Dapat magre-reflect sa iyo yung nature ng Diyos sa iyo. Kasi sabi ng Diyos, be ye holy because I am holy. Kung ano ang puno, ganoon din ang bunga. Kami mga ligtas ang puno namon si Kristo. Natural, magbunga kami ng mabuti. Kasi ang puno namin si Kristo, hindi pwede, sabi nga kanina sa Book of Hebrews, chapter 6, verse 4, imposible nga na mangyari pa sa mga ligtas na nakatanggap na ng Holy Spirit. Imposible. Hindi posible. Hindi posible. Imposible. So, ibig sabihin, imposible, hindi talaga posible. So, bakit pinipilit nyo na mawawala ang kaligtasan? Hindi nyo naman naunawaan kung anong ibig sabihin ng kaligtasan. May tatlong yugto nga. Kung hindi nyo alam ang tatlong yugto, hindi nyo naman alam kung ano yun. Rapture pala, at sa hell, at sa kautusan. Na hindi na tayo sakop sa kautusan ni Moses. Tayo ay sakop na sa kautusan ni Kristo. Yun ang law of faith. Anong pataya lang. Sabi ng Acts 16:30-31, sabi ng mga apostol, sagot na sa nagtanong, anong gagawin na para maligtas? Sabi nila, sumampalataya ka lang kay Kristo Jesus, maligtas ka at ang iyong sambahayan. So, ganun po ang kailangan natin. So, sabi niya kanina, ang religion tagapagligtas. So, kitang-kita na hindi lang pala si Kristo ang kanilang tagapagligtas. Hindi lang kautusan, may religion rin pala. So, ang lumalabas dyan ay tatlo na ang kanilang tagapagligtas. Si by grace sila, pero pag nagkasala, back to zero. So, araw-araw nagkakasala siya. Inamin niya naman. So, ibig sabihin,
Sabi ng Bible, isang bisis na tayo maligtas. Bakit ikaw? Ulit-ulit yung maligtas, ulit-ulit yung mawala sa iyo. Ano yan? Joke-joke? Joke-joke ba ang ligtasan? Sabi ng Panginoon dyan, ang definition ng eternal life, di ba, no ending, walang katapusan. Bakit yung pag-unawa nyo sa eternal life ay may katapusan? Di ba? Dapat hindi na sinabing eternal life yan. Dapat buhay na may hangganan. Diba? So ang eternal life talaga yun. Kung hindi siya sigurado, kasi alam niya ang future, past, present, and future. Hindi ka pa nagawa ng kasalanan, nauna na sa sayo doon. Alam niya na ano mangyayari sa susunod na taon sa iyo kung makagawa ka o hindi. So kaya sabi ng Panginoon, sa biyaya lang tayo na ligtas. Through faith, and that's not of yourself. Episode 8. It is the gift of God. Regalo nga eh. Ang regalo, pinagtatrabuhan nyo pa. Pambihira. Regalo na nga eh. Ininsultan nyo pa ba si Kristo? Binigyan ka ng regalo, tapos babayaran mo pa? Through good works? Through religion? Through pagsunod ng kautusan? Hindi mo naman perfect ang pagsunod sa kautusan. Sabi ng James 2:10, ang kahit sinong sumunod sa buong kautusan, makalabag ng isa, guilty of all errors. Ikaw, sabi mo, marami ng bisi ikaw nagkasala. So, ibig sabihin, errors yun. Hindi yun basihan kasi kung maligtas tayo sa religion at saka good works sa kautusan, hindi na kailangan ni Kristo magpapako sa krus. Ginawa natin no effect yung pagpapako ni Kristo. So, naligtas tayo sa biyaya ng Kristo. Sa Titus 3:5, sa awa lang sa atin. Inawaan lang tayo, hindi sa ating sariling gawa. Thank you po. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative at dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Ruben Nankilada ng Seventh-day Adventist, 7 minutes para sa yung second cross, bro. Your time start now. Okay, tanong Bro Romel, kasasabi mo lang ngayon ng regalo ay hindi pinagtatabahuan. Tanong, sa pagbabalik ni Kristo, ano ang hahanapin niya? Yung gawa o yung pananampalataya? Categorical. Yung pananampalataya, simple ligtas na. So sa reward, kailangan niya na may gawa. Sa reward, kaya ibang reward, iba yung regalo. Next question. Next question. So, sangayon ka na ang bibigyan ng reward yung may gawa? Yes or no? No. Yung bibigyan niya ng reward, yung ligtas na may gawa. Kasi lahat ng tao gumagawa naman ng akala nila yung makakaligtas kahit yung Kristo nila iba at iba hindi naman naniniwala kay Kristo, may mabuting gawa naman. Pero hindi yan bibigyan. Kasi yung mga ligtas lang bibigyan sa pamataya. Next question. Next question. Sabi mo kanina yung gawa ay walang basihan yan. Pero ngayon kasasabi mo lang na yung gawa ay yun ang bibigyan ng gantimpala. Alin ba talaga? Yung gawa ang bibigyan ng gantimpala o yung pananampalataya na walang gawa? Ang gawa, ang basihan na bibigyan ka ng reward. Ang pananampalataya sa grasya, sa biyaya, yung basihan sa kaligtasan. So, separate yun. Ibig sabihin, yung pananampalataya na may gawa, yun ang makapagliligtas. Yes or no? No. Kasi, kahit wala ka pang ginawa, Episode 8 nga, ligtas ka na. So, nang gumagawa ka, dahil ligtas ka na, bibigyan ka na ng parangal. Yung mga crown, may 5 crowns yan. Ibig sabihin, kinukontra mo itong sinasabi ni Santiago na makapagliligtas baga ang yung pananampalataya na walang gawa. Santiago 2:14. Hindi ko kinukontra. Yung unawa mo lang ang kumukontra. So ipaliwanag ko. Kasi ang sinasabi dyan, na binanggit dyan, yung ikaw may pananampalataya na maitulong ka sa kapwa mo, hindi mo naman tinulungan, yung pananampalataya mo wala gawa. Nakaligtas ba sa kanya? Siyempre hindi, kasi hindi mo siya tinulungan. Next question. So sangayon ka na ang pananampalataya ay nagiging sakdal dahil sa mga gawa? Kung sa kaligtasan, hindi kasama ang gawa. Pananampalataya lang sa Romans 3:28. Rin ganap tayo sa pamagitan ng pananampalataya na iwalay sa mga gawa. Next question. Ulitin ko yung tanong, sangayon ka ba sa sinabi na ni Santiago
na ang pananampalataya ay nagiging sakdal dahil sa kanyang mga gawa. Sangayon ka ba, yes or no? Yes, sakdal sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, already na ikaw ay inaring ganap na sa pamagitan ng pananampalataya. Para lang makita lang yan ng tao. Kasi sabi ng Panginoon, let your light so shine. So ano, yan ang ibig sabihin ni Santiago. Dapat maipakita sa tao. Kasi ang tao hindi nakikita yung puso kung tunay kang sumampalataya o hindi. Pero ang Diyos alam na. Ibig mong sabihin itong Santiago 2:22 ay sa paningin lang ng tao, hindi sa paningin ng Diyos. Yes or no? Yes, kasi kahit wala ka pang gawa, alaman ng Diyos. Diba nababasa niya ating puso? So for testimony, kaya sabi ni Santiago, hinahanapan niya tayo kung tayo ay tunay na ligtas, dapat may bunga para makita ng tao. Let your light so shine before men nga eh. Matthew 5:16. Makita ng tao o makita ng Diyos yung gawa mo? Siyempre, makita ng Diyos una kasi ang lahat ng ginagawa natin makikita yung all-knowing siya. Pero ang purpose niya ni Santiago para na may proof ang tao. Kasi ang tao to sees to believe. Kung nakita na nagawa ka, hindi siya ito, nasasabi mo lang kanina na ang Diyos ay hindi nagtatakwil. Sangayon ka ba na may sinasabi na isang talata na ang Diyos ay nagtatakwil ng anak? Ano may nagtatakwil ng anak? Hindi ako sa ngayon. Okay. Basahin ko. Premise 1 Kronika 28 verse 9. At ikaw, Solomon, nakilalanin mo ang Diyos na iyong Ama at paglingkuran ng sakdal na puso at kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip kung iyong hanapin siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kaniyang itatakwil ka magpakailanman. Tanong, sino yung nagsasabi ng totoo? Ang Diyos o ikaw? Sabi mo hindi tinatakwil ng Diyos. Sabi dito sa talata, itatakwil ka. Sino nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang Diyos? Nasagot na ako? Yes. Sige. Ang Diyos talagang nasasabi ng totoo. Pero ang kaligtasan na binabase natin ngayon sa grace period. So, sa panahon ni David, hindi pa naman itatak ang Holy Spirit, di ba? So, come and go pa yung kaligtasan nila. Pero sa New Testament, nang naipako ng Kristo sa cross, fix na, nasilyuhan na, natatak na ang Holy Spirit sa taong. Okay, kasasabi mo lang ngayon na ang Holy Spirit ay hindi pa itinatatak sa lumang tipan. Tinututulan mo ba yung Holy Spirit na dumating kay Haring Solomon at umalis nung siya'y nakalabag? Tutol ka ba o tangayon ka doon? Pakiulit. Kasasabi mo lang ngayon na sa lumang tipan ang Holy Spirit ay hindi pa itinatatak. Ayon sa 1 Samuel 10:1 hanggang 14, ang Holy Spirit dumating kay Haring Solomon. Subalit inalis ng Panginoon nung si Solomon ay lumabag. Tanong, aminin mo ba na nagkamali ka sa iyong sinabi ngayon? Hindi ako nagkamali. Kasi nawawala, kasi hindi naman nakatatak ang Holy Spirit, naggabay lang yan sa Kanya. So wala kang mababasa sa Old Testament na itinatak ang Holy Spirit, doon mo lang mababasa sa New Testament. Next question. Okay. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang second part ng ating debate. Ayan, medyo isip po na po. At shoutout muna sa ating mga nasa live mga kapatid. Meron pala tayong halos 100 plus live viewers. Napaka-active naman nitong mga nagko-comment natin, no? At ang pag-uusap kasi nito mga kapatid ay patungkol dito sa salvation kumbaga. At isa ito sa importante talagang pag-usapan. Sabi ni Clanex, no? Ayun naman pala, tapos na ang debate cup. Anong grace period? Wala bang grace sa OT?
Shoutout din kay Alda Kub. Sabi niya, paano ka ba paniniwalaan ng tao kung hindi nakikita sa gawa mo? At shoutout din kay Philmore. Apocalypse 22:12. Ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Puro lang laway ang sagot ni Romel. Medyo ano siya dito At Alda Kub, sabi niya, tama kasi ang Diyos sa puso, justification by faith. Ano ka ba, Ruben? At medyo hati yung ating mga nagko-comment ngayon Maganda ito. Brother Zach Jacob ng Bantay Pinto, mga kapatid, kalokohan yang osas. Bakit kasi magaling sila palit-lipat ng sekta dahil naghahanap daw ng kaligtasan. At okay, tingnan natin yung ibang comment. Giovanni, sabi niya, sa anong klaseng ligtas ang baptist, sa redemption o sa salvation? Nagtatanong siya dito. At si Albert Duyog, kung nawala ka sa religion mo at gumawa ng kasalanan, ligtas pa rin ba yun? Ayan. At medyo tumatalon yung comment natin scroll up muna ako. Medyo mabilis siguro. Ayan. Shoutout sa lahat ng 3A Media, mga kapatid. Ayan. Shoutout pala sa mga 3A Media, mga kapatid. At sa lahat ng bumubuo dyan, Seventh-day Adventist yan na group. At thank you din sa binigay na certificate para sa atin bilang isang patas ng moderator. Ayan, maraming salamat sa 3A Media, mga kapatid. Norman De Jesus, wala pang nakakagiba sa aral ng OSAS. Amy Alfonso, sabi niya, sa OSAS me, no doubt. Ayan, si Amy Alfonso, mga kapatid, isa sa talagang taga-subaybay ng ating Russia TV. Maraming salamat, sister. At mabuhay ka lagi dyan. Ayan. At Marcos Glenn, sabi niya, shoutout for Russia. Ayan. Rodolfo Caballero, basta cultics nawawala ang kaligtasan, pero di pa naman ligtas. Hehehe. Ayan, mga kapatid. So, tako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Romel ng Baptist. Bro, 5 minutes para sa'yo, bro. Your time start now. So, sabi natin katugali si Bro Robin, nawawala raw ang kaligtasan. Pero inamin niya naman na hindi pa pala siya ligtas. Dahil hindi pa raw palang daw promise, hindi pala natanggap. So, dapat nag-akusa kayo na nawalan kayo, dapat 'di ba mayroon 'yon sa inyo, 'di ba? Di man pwede sabihin na nawala yung cellphone ko, pero wala ka namang cellphone. So, ano bang klaseng nawala 'yan? Ano 'yan na diskarte, scam ba? So, ibig sabihin, hindi po nakapuntos ang ating katunggali. Hindi yan nagiba. Aral ito ng Diyos, hindi ito aral ng Baptist. So, sabi niya kanina, nagtuturo raw si Satanas ng osas. So, wala kang mababasa sa Biblia kahit buong buhay mo na si Satanas ay nagtuturo ng kaligtasan na sigurado. Kasi gusto ni Satanas, yung tao ay hindi makasigurado ng kaligtasan. Gusto niya sa impyerno. So, tinanong ko kanina na sa Old Testament, nawawala daw ang Holy Spirit ng nagkasala, yung kay David o sino pa ng mga karakter sa Bible. So natural kasi hindi pa nga naitatake ang Holy Spirit kasi hindi pa naipako si Kristo sa cross. Yung Holy Spirit sa kanila noon sa Old Testament, gumagabay lang. Hindi yun itinatak, hindi nagdwell sa kanilang buhay. Pero sa New Testament, mababasa mo talaga na nagdwell na ang Holy Spirit sa ating katawan. So, mababasa natin yan sa 1 Corinthians 6:19 at 1 Corinthians 3:16 and 17. Nagdwell na. So, nanahana na po. So, kaya hindi na nawawala. Nasilyuhan na, nasealed na. Ephesians 1:13. Ang tumanggap, mga anak ng Panginoon, we are sealed by the Holy Spirit of God. So, sa inyo, hindi kayo na itatak. Hindi na itatak sa inyo. Hindi kayo kasi ligtas. Hindi kayo kasi buo na sumampalataya. May religion pa kayo ng kaligtasan. So, ang logic dyan, John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me.
So, saan pasok yung doktrina nyo na pag may religion ka, maligtas ka? So, mga Muslim, may religion din, ligtas na sila. Mga Buddhism, ligtas na ba sila? May religion sila. Hindi. Kasi kung religion ang makaligtas sa atin, bakit mo si Kristo bababa sa cross? At ang kanyang dugo. Sabi nga ng Bible, for without shedding the blood of Jesus Christ, there is no remission. So, mas powerful pa pala yung religion nyo kaysa kay Kristo. At sabi niya kanila yung relationship daw ng ama at ng anak na puputol kahit lang nga sa lupa. May nakita ka ba dito sa lupa sa atin ngayon na mag-ama na naputol yung kanilang pagkaama ng anak? Kahit sabihin niya pa hindi nakita anak, hindi yan mawawala. Sa bunganga lang yan. Ang relationship hindi mawawala. Ganon din sa Panginoon, mas matibay sa eternal life. Kasi ang Diyos, relationship ito ng spiritual, hindi ito sa physical. Anak na ako ng Panginoon sa spiritual, ama ako ng Panginoon spiritual, so ibig sabihin tagapagmana na ako ng kaharian. So sinong babalikan niya, bibigyan niya ng reward? Natural ang mga ligtas na, hindi, alangan naman yung bibigyan niya ng reward, ang hindi ligtas, ma-enjoy ba nila ang kaligtasan sa impyerno? Ang reward? Punta naman sila sa impyerno? Di ba hindi? Ang babalikan niya, ang mga ligtas, yun ang ira-rapture niya. Yung ikatatlong yugto ng kaligtasan. Unang yugto ng kaligtasan, niligtas tayo sa kautusan ni Moses sa pamamagitan ni Kristo sa krus. Kaya ang dugo. Pangalawa, iligtas na tayo sa impyerno, hindi tayo pupunta sa impyerno. Kaya nga sabi ng 1 Timothy 13, ipinasulat ko sa inyo ang Biblia upang maalaman ninyo na nakatanggap na kayo ng buhay ng hanggan. Past tense yun, nakatanggap. Hindi yun future. Nakatanggap na nga nalalaman na nga Ibig sabihin, pinaalam na tayo ng Diyos in advance. Hindi pa tayo namatay sa physical. Alam na patutunguhan. Katulad lang na sumakay ka sa bus. Dapat saan pupunta, di ba? Kung di mo alam, huwag doon, delikado. Ganon din sa kaligtasan, dapat alam mo. Di ba? So, ganon lang kasimple ang kaligtasan. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Pero dapat buong puso, hindi ka mag-doubt, wag mong lagyan ng good works at religion mo. John 14:6, only Jesus is the way to heaven. Siya ang magbibigay ng eternal life sa atin. Siya ang sa truth. Pag wala ka kay Kristo, dinagdagan mo ng iba na gaspil yun. Nasa kasinungalingan ka. Nabitag kayo, natrap kayo ni Satanas. Kayo po ang natrap ni Satanas, hindi kami. Kami ligtas na, kayo hindi pa. So, ako sa kayo na wala ang ligtasan, pero totoo hindi pa naman pala kayo ligtas. Paano yun? Paano nyo naman tindihan? Paano nyo malalaman na nawala? Hindi naman kayo kami yan kahit isang bisis, di ba? Thank you. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Siyempre, dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang patutunayan nga na nawawala ang kaligtasan. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist, 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Okay, bigyan lang po natin ng pansin yung nag-comment kanina si Caballero na wala pa daw nakagiba sa usas. Panoorin niyo po yung debate namin ni R.A. Fuentes tungkol sa usas. Makikita niyo kung paano nagiba ang usas. At ito, may talata dito na binigay si Pablo, sabi niya, Roma 3:13. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila, ang kamandag ng mga ulupong, ang siyang nasa ilalim ng mga dila nila. Paano nandadaya itong mga usas na sila'y ligtas na? Sabi kanina ng ating negative, kung anong puno, ganon din ang sanga. Okay. Si Kristo ang puno, Sabbath keeper. Ang mga usas, Sunday keeper. Magkapareho ba o hindi? Tayo yan, mga kapatid. Tapos ito pa. Huwag kang sasabat. Negative. Oras ko to. Ang tunay na ligtas, ito. Ito ang lalakas ng loob magsipagsabing ligtas sila pero mga manlalabag sa kautusan. Ito ang tunay na ligtas. Revelation 14:12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitubad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Dalawa yan.
ang mga banal na may relihiyon nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Itong mga usas, pananampalataya lang, walang pagsunod sa 10 utos. Ang tawag dyan, patay na pananampalataya. Nasaan nung buhay nyo kung patay ang pananampalataya? Ito pa, pulbusin natin itong kasinungalingan ng ating negative. Sabi niya, ang relasyon daw ng Diyos sa anak hindi napuputol. Kababasa lang natin kanina 1 Kronika 28 verse 9. Kaniyang itatakwil ka magpakailanman kung pabayaan mo siya. Di booking ang kasinungalingan ng usas. Ano pa? Sabi niya, yun daw Holy Spirit hindi daw naitatak, hindi daw nagdwell sa tao noon sa Old Testament. Pulbusin natin ang kasinungalingan na yan. 1 Samuel 28 talatang 15. Anong nangyari kay Samuel ay kay Saul? 1 Samuel 11 hanggang 14. Anong nangyari? Humiwalay ang banal na espiritu kay Saul. Pag sinabing humiwalay, nagdwell. Anong pagkakaiba ng Holy Spirit sa lumang tipan at sa bagong tipan? Isa lang yan. Kaya't mag-ingat kayo sa pandaraya ng mga bulaang mga ngaral na ito. Ligtas na daw, patay, nakaligtasan nasa kanila. Sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa, patay yan. Walang kaligtasan dyan, walang buhay dyan. Ang buhay na walang hanggan, pangako pa lang yan ayon sa 1 Juan 2:25. Saan makakamta ng buhay na walang hanggan? Sa langit, kapag nakakain tayo ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Ano ang hanapin ni Kristo pagdating niya? Revelation 22 verse 12. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Sapagkat dala ko ang aking gantimpala upang bigyan ang bawat isa ayon sa kaniyang mga gawa. Hahanapan ka talaga ng gawa pagdating ng Panginoon. Bibigyan ka ng reward. Ano yung reward na ibibigay ng Panginoon? Siyempre kaligtasan. Twist nila yan. Yung reward daw. Iba daw yung reward. Reward yan Gagantihan ka nga ayon sa iyong mga gawa. Ano pang igaganti sa iyo? Pera, ginto. Kaligtasan siyempre. Kaya't pulbos, durog na durog ang ulo ng usas. Ganyan yan Si Satanas ang ang pinakapulo ng usas, doktrina niya yan. Hindi kayo mamamatay, may buhay kayo na walang hanggan. Sabi ng Diyos, wag silang payagang makapitas ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Hindi maaaring magkaroon ng manlalabag sa kautusan na mabubuhay magpakailanman. Sabi ng Diyos, ang sino mang lumalabag sa aking mga utos ay aking buburahin. Exodus 32 verse 33. Maliwanag yan. Thank you. Okay mga kapatid, at dyan nagtatapos ang ating debate ngayong gabi na ito between Seventh-day Adventist and Baptist mga kapatid. At before ko i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating halos 20 plus to 30 I think kanina sa ating mga viewers mga kapatid, at makakapanood pa nito kung i-upload pa ito sa YouTube channel mga kapatid. So nahin natin si Brother Ruben. Bro, pasalamat muna bro. Okay, maraming salamat Bro Russia sa napakagandang pagkikita sa amin at sa Russia TV na isang napakagandang debate platform. At maraming salamat din sa mga nagko-comment. Sa lahat ng mga nagko-comment dyan, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo, God bless. At sa ating mga kapatiran sa Baptist, ito'y talakayan lang, debate lang, at hanggang dito lang ako bumabanat, at sa labas hindi na ako bumabanat. Pagkakaibigan pa rin tayo bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay nag-aaralan lamang, at nawa ang Panginoong Jesucristo ang patuloy na magbigay sa atin ng kaalaman. God bless sa inyong lahat at magandang gabi. Okay, at syempre, Brother Romel, bro, salamat ko na bro.
Una sa lahat, maraming salamat sa Panginoong Diyos at sa Jesus na nagligtas sa akin. At maraming salamat sa wisdom na binigay sa akin at nagpipinsahan po natin ng matagumpay. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. So, klaro na i-replay niyo po panoorin niyo uli ang debating ito so makikita niyo talaga kung sino ang durog na durog at pulbo. So, salamat Bro Rasha sa inyong time sa pagpatas na pag-moderate. At maraming salamat din sa ating katunggali, Bro Ruben. Thank you din sa inyong time. At sa mga nanonood at sa mga bashers, so maraming salamat sa inyong time. At sana po ay huwag niyong patigasin inyong puso. Hindi pa huli ang lahat sa kaligtasan. Tanggapin niyo sa Kristo Jesus. Magsisi kami yung kasalanan, tanggapin niyo sa Kristo Jesus, ay kayo maligtas. So, ang katunggali natin, hindi pa pala ligtas. So, dapat ikaw ay maligtas. Salamat na lang, huwag ka na mag-rebuttal. Salamat. God bless sa lahat. Thank you. Mga kapatid, Rasha TV, gusto din po pasalamat sa lahat ng mga sponsor at sumusuporta dito mga kapatid. At dyan sa live, kung gusto nyo maghamon sa ating mga debatista dito mga kapatid, pwede kayong mag-PM sa akin. Kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, mag-PM lang kayo mga kapatid ha. At pwede natin pag-usapan. Nandito si Brother Ruben sa magiting na defensor ng Seventh-day Adventist. At syempre, si Brother Romel ng Baptist mga kapatid. At baka gusto nyo din, same topic din kumbaga. So, at mga kapatid, please subscribe yung aming YouTube channel, Rasha TV. At dito din sa ating Facebook, lagi-lagi tayong nagla-live dito halos araw-araw mga kapatid. At kung gusto nyo din mag-podcast sa akin, pwede kayo mag-PM sa Rasha TV, sa Rasha Vista na account mga kapatid. I-follow nyo lang ako kung gusto nyo kung trip nyo, yung debate, yung pag-uusap patungkol sa panrelihiyon. At maraming shoutout ulit sa mga nag-share. Maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo.